Bless ba tayo? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Diba nakaka-bless, ano? After 1 week ng trabaho, nandito tayo sa Masama ulit, nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Meron tayong bisita. Sabi natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam mo, Brother Ronald, ang plano namin ay pupuntahan ka namin sa iyong trabaho. Kapag hindi ka nakakapunta dito. I see, kaya. Amen! So, napakabuti po ng Panginoon dahil muli niya tayong pinagsama-sama sa lugar na ito. Amen! Napakarami po ng mga pagsubok sa buhay. Pero salamat sa kanyang grasya at yun yung napapagtagumpayan natin. At salamat sa Panginoon dahil mamayang gabi kami po ililipad. Hindi. Kasi nag-day off na daw siya. Once a month lang siya nakakalabas. Ready na ba tayo na makinig ng salita ng Diyos ngayong gabi? Amen. Kung naka-ready na po tayo, huwag na tayong magkwentuhan. Makinig muna tayo. Amen. At alam ko na napakaganda po ng ibinigay ng Panginoon na word para sa bawat isa sa atin. Amen. Sige, bago po tayo magsimula, tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat o Diyos na kami ay tinipon mo sa lugar na ito, Panginoon o God. Hallelujah. I-anoint mo nga po ang tenga ng bawat isa sa pakikinig. Maunawaan nila kung ano yung mensahe mo ngayong gabi. Anoint mo rin po ang aking mga labi na siya magpapahayag ng iyong salita o Diyos. Tago mo po ako sa likod ng iyong cross ngayong oras na ito at tanging salita mo lamang ang mahayag at pangalan mo lang po, Panginoon, ang maitaas at mapupurihan sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ay sa dami po ng ating mga pinagdadaanan sa araw-araw, parang kung minsan ay humihina ang ating pananampalataya. Amen? Nararanasan ba natin yun? Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na hindi. Diba? Dahil dumarating talaga yung time sa buhay natin na talagang humihina yung pananampalataya natin. Lalo na sa sitwasyon ngayon na ating pinagdadaanan, yung mga kaibigan natin, mga kakilala na mga walang bisa, di po ba? Nakikita po natin yung takot sa kanilang mga puso. And I believe na nagkakaroon sila ng takot dahil hindi pa sila ready na umuwi. Amen. At isa po na nagbibigay sa atin ng takot at nakakapanghina ng ating pananampalataya ay yung napipinto na naman na war. Di po ba? Matinding banata ng pananampalataya ang ating naranasan ng mga nagdaang panahon. Dahil po dyan sa war na yan, di ba? Pag tumatakbo tayo, ang panalangin natin, Lord, bahala ka na po sa akin, sa amin. At yung ibang mga kapatiran natin, nakaka-bless, kasi talaga pong na-activate yung kanilang faith dahil hindi sila umaalis sa kanilang bahay, wala silang shelter, di ba? Kagaya ni Sister Cheche po, yung kanyang alaga, ayaw na niyang lumabas, napapagod siya, nakaupo lang sila doon. Kaya sabi ko sa kanya, pagka magpe-pray ka, ay utusan mo yung mga angel na tabunan yung bahay nyo para pass over sa mga missile. At natutuwa po ako dahil sabi niya, meron daw siyang nakita na balahibo ng ibon. Siguro nalaglag sa angel. Di ba yung faith niya, inactivate niya, di ba? Na, Lord, wala eh. Hindi ko lang pwedeng iwanan yung aking matanda. Kaya, utusan po natin ang mga angel dahil meron talaga mga angel, di ba? Sabi sa Psalms 91, 11 ba yun? Ang sabi doon ay iingatan tayo ng mga anghel. Amen. So, utusan po natin, kaya ako pag nagpe-pray ako, lalo na pagka magbibiyahe, Lord, send your mighty millions of angels. Lalo na nung pagsakay namin ng aeroplano, Lord, isend mo po yung milyong anghel na siyang
sasabay sa eroplano na aming sinasakyan. Ano man ang mangyari ay hawak ng mga angel na ito, yung eroplano aming sasakyan. Kahit sa pagka-travel natin dyan sa Baslord, pangunahan kami ng milyong anghel upang hawiin yung aming daraanan at mailayo kami sa disgrasya, sa kapahamakan at sa aksidente. Diba? Alam niyo pa minsan I experience nung nagbibisikleta pa ako na tumawid ako dun sa kalsada, natawiran ng tao. Pero merong, ganyan kasi, papaganyan ako, tapos ito yung kalsada, merong parating siya na 10-wheeler truck. Nandun ako sa tamang tawiran. Alam niyo ba na merong humarang na isang sasakyan, na isang kotse na kulay itim, pero merong nakaputi, nakaganyan siya. Nakaputi yung humarang, kasi sabi ko, Lord, alam ko na yun ay angel mo. May pinadala para maharangan. Alam niyo kung hindi po merong humarang doon, ewan ko lang. Alam niyo si Satanas galit na galit sa akin. Prone ako sa aksidente kaya kinancel ko na yun. Kaya ngayon ayoko na pong magbisikleta. Hindi na ako magbibisikleta ngayon kasi ilang beses na ako na-aksidente sa bisikleta. Kaya sa tuwing lalabas ako ng pintuan ng aming bahay, ina-activate ko yung aking faith. Amen! At ngayon pong oras na to, ang ating pong pag-aaralan ay One Touch of Faith Changes Everything. Ganda ng topic, no? Doon pa lang sa topic, mabibless na tayo. One Touch of Faith Changes Everything. Naranasan ba natin ito? Amen. Yung ganitong klaseng pananampalataya. One touch of faith, change everything. Imagine mo yun, di ba? Sa isang hipo mo lang, magbabago ang lahat ng bagay. Gusto ba natin yun na maranasan sa buhay natin? Amen. Sige po, makipagbasa tayo sa Mark 5. Ilang verse lang naman to? 10 verse. At makikita po natin dito, actually, preach ko na po ito sa Pilipinas nung umuwi ako ng last 2 years. Kuya, pakisuyo po. Sandali po, naghang. Wala tayong internet. Humihina ang internet. Mahina ang internet. Alam niyo kung bakit? Kasi may banta po ang Iran, kaya active sila. Kaya yung internet sinasala nila. Dahil maraming mga spy. Okay, sa Mark chapter 5, verse. O sige na, kung may mga Bible kayo, dapat lagi yung dalang Bible nyo. Kasi ang nga eh. Ano po yun? Mark chapter 5, verse 24. to 35. Ngayon, Mark 5. Marcos 5:25 verse 35. Sige, sabay-sabay tayo. Para naman magising yung ating mga espiritu ngayong gabi. Amen? Mark 5:25. Okay. Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang lipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang umipo sa damit ninyo? Subalit lumingon si Jesus upang tingnan kung sino ang umipo sa damit niya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpataripa at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na.
Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Hindi lang, hanggang 34 lang pala. Sorry. Diba? Naunawaan ba natin ang binasa natin? Grabe yung babae na yun, ano? Yung isang hipo lamang sa damit ni Jesus, sabi niya, gagaling na ako. Inilagay na sa kanya, inilagay na niya sa kanyang puso at isipan. Alam niyo po, nung unang panahon, kahit hanggang ngayon, ito po ay aktibo pa sa mga Jewish, na kapag ka po ang babae ay merong buwan ng dalaw, ay hindi siya pwedeng lumabas, hindi siya pwedeng gumala-gala dahil ang sino mang mahipo ay magiging marumi rin. Amen? Kapag ka ang isang tao ay unclean, kahit ikaw ay nakahawak sa patay, at ikaw ay may nahipo, kahit yung pagkain na hinipo mo, marumi ng tawag doon, di ba? Grabe sila, no? Dito pong babae ito, grabe, 12 years. Alam niyo po, nung minsan may dinalaw ako sa Hadasa, meron po siyang cervix cancer, at mabaho yung amoy niya. Mabaho yung amoy niya. Di ba? How much more itong babae na to na 12 years na dinadaluyan ng dugo. Di ba? Nag-bleeding siya ng 12 years. At ang sabi dito, naubos na ang lahat ng pera niya, lahat ng ari-arian niya. Ang tawag doon, ngayon kasi cancer na, di ba? Cancer na yon. Siguro myoma. Cervix cancer. Pero Di nga baka stage 5 na. Pero nakita po natin, in despite of that, makikita po natin na iningatan siya ng Panginoon, di ba? Yung grace ng Lord ay nakakover pa rin sa Kanya. Kaya kung minsan kapag tayo ay nagkakasakit, di ba? Andun yung grace ng Lord. Meron lang tayong dapat gawin. Di ba? Kasi kung minsan, pagka may sakit tayo, daing na kaagad tayo ng daing. Alam niyo ba, Ate Janet? Sabi ko, Lord, Sunday, nagtanong na ako sa Lord kung ano yung word niya for today. At wala po akong makita hanggang sa, basa ko ng basa ng Bible, walang pumapasok sa puso ko. Hanggang sa, pumasok sa isip ko itong one touch of faith change everything. Sabi ko, Lord, ano po yung Bible verse na kailangan kong gamitin dito? Alam niyo ano nangyari sa akin? Abay, lahat na yung masakit sa akin katawan. Ba't sabi ko, Lord, wala naman akong ginawa. Dahil maaga akong umuwi nung Tuesday, hindi ako nagtrabaho. Sabi ko sa amo ko, tinatamad akong pumasok. Sabi ng amo ko, Pinwell. Tapos Wednesday, nagtrabaho ko ng ilang oras lang dahil kamatayan ni Jimmy. 5 years na, ang bilis. 5 years na yung, at gusto ng mga bata na lumabas kami. Kaya lang, parang, lahat na lang masakit. Alam mo yung parang ako nagbuhat ng troso, lahat masakit. Sabi ko, ito, Satanas, lumayas ka in the mighty name of Jesus. Abay, ayaw, masakit pa rin. Sabi ko kagabi, Elisha, i-massage mo nga ako kasi meron kaming pang-massage na machine. Sabi niya sa akin, inaantok na ako, galit ako kasi nung mga tulog, sakit-sakit dito, may masakit dito. Sabi ko, i-declare ko lang one touch of faith change everything. Sabi ko, Lord, mangyayari sa akin. So, kailangan may testimony ako pag pipreach ko. At pagpunta ko dito, ngayon ko lang na pansin, wala na yung lahat ng sakit. Sabi ko, Satanas, lumayas ka sa aking buhay. Hindi kita kilala, hindi kita tinatanggap sa aking buhay. Kung ano man yung lais mo, layas in the mighty name of Jesus. Diba? Kasi kung inallowed natin yung sakit, ano bang gagawin ko? Iinom na ba ako ng gamot? Andun na, si Satanas tuwang-tuwa. Lalo ko pang sinasaksak. Di ba? Anong tawag yung parang kanyang may dala siyang parang tinidor. Saksakin kayo na saksakin. Sige pa, sakit pa habang dumadaing ka. Pero habang alam nyo, nag-worship po ako, umiiyak ako, nakahiga ako sa kama dahil sobrang sakit talaga. Hindi ko maintindihan yung sakit. Sabi ko, ano kaya ito? Spasm ba to? O mga nerve ba to? Ano ba itong masakit sa akin? At nag-worship lang po ako na nag-worship. At to God be the glory dahil ngayon po ay wala na akong nararamdaman na sakit.
So sabi dito, one touch of faith. Yung babae po na yun, 12 years na inaagasan ng dugo. Alam niyo ba, narinig lang niya eh. Na merong nagpapagaling. Hindi naman niya kilala actually si Jesus Christ. Hindi niya po kilala si Jesus Christ. Narinig lang niya lamang na merong rabbi na nagpapagaling. Alam niyo po, yung mga Israelita, di ba yung mga religious, meron silang talit, tassel in English. Meron po silang tassel. Yung pong tassel na yun, na ilang kulay yun. Merong brown, merong blue, at merong violet. Ang violet po, ang gumagamit noon ay mga king. Violet, di ba? Ang blue, ang gumagamit noon ay mga high priest, yung mga may mga katungkulan na siguro. At yung mga brown ay yung mga ordinary religious lamang. At sabi po ng Panginoon sa Numbers 15:37, sabi niya, God instruct Moses to tell the Israelites to make tassel on the corners of their garment and to attach a blue cord to its tassel. Diba? Blue cord to its tassel. This is to remind them of the commandment of the Lord, helping them to remember and obey them and to avoid distraction from their own heart and desire. The tassel serve as a reminder to live a holy life to God and to be consecrated. Alam niyo, habang ginagawa ko po ito, nag-iisip ako at nagtatanong ako, Lord, bakit nga ba yung babae yun hindi niya idinisar na si Jesus Christ ang hawakan niya? Di ba, Ate Janet? Di ba tayo, di ba? Lord, gusto kitang mahawakan, gusto kitang makita face to face. Pero siya hindi eh. Ang sabi lamang niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Actually, hindi yung laylayan ng damit. Ang sabi doon ay, yung tassel. Yung tsitsit, di ba? Dahil ang sabi dito, ang sabi niya, yung daw ay nagpapatunay, reminder to live a holy life to God and to be consecrated. Ibig sabihin, yung mga nakasuot noon, banal. Kaya ang sabi, nagre-remind daw yung nahuli, kaya sabi ng babae yan. Kasi, kung tayo maraming mga pamahiin, ang mga Israelita, marami rin pong pamahiin. At ang pamahiin nila ay, di ba yung mga albularyo? Yung mga albularyo, pag dinala yung mga may sakit sa albularyo, gumagaling daw. Di ba? Pero hindi totoo yun. At itong isip po nitong babae na to, na inaagosan ng dugo, mahawakan ko lang yun kasi holy yung may suot noon. Nakakapagpagaling nga siya ng may sakit eh, dahil holy, pag nahawakan ko yung laylayan na yun, gagaling ako. Yun ang i-desire niya. Hindi niya i-desire si Jesus Christ ay makaharap niya dahil hindi niya kilala si Jesus. Kasi nung time na yun po, hindi siya makalabas ng bahay, of course. Kasi inaabusan siya ng dugo. Delikado. Kapag nakita siya ng mga tao, talagang baka maaaring patayin siya, babatuhin siya, di ba? Kaya napakaganda po, one touch of faith changes everything. Yun lamang ang dinisire ng babae, mahawakan yung laylayan ng damit nung taong yun. Narinig niya lang yun. Kaya sabi, faith coming. At kapag narinig natin, di ba nagkakaroon tayo ng pananampalataya? Di ba kayo babae nagkaroon ng pananampalataya? Gagawin ko to, pupunta ako doon kahit delikado. Amen? At meron pong tatlong karakteristik ang woman na ito na nakita ko po dito sa ating binasa. Ang sabi niya dito, itong babaeng ito ay merong radical risk taker faith. Grabe, no? Radical yung kanyang pananampalataya. Di ba? Yung kahit delikado. Talagang nandoon sumugod siya. Tayo kaya pag may nagwa-war at may nangailangan sa atin, sabihin sa atin, oy, Maylin, nagliliparan ng mga missile, pero kailangan mong pumunta doon sa ospital at ipag-pray mong taong ito. Kaya natin. Challenge, di ba? Risky yung ipinapagawa sa atin. Amen? So nakita po natin dito na talagang radical yung faith niya, di ba? Bakit po? Kasi against the rule ng mga religious, ng mga Israelite, na yung babaeng inaakusa, yung babaeng
may monthly period, ay lumabas ang bahay. Kasi kapag nakahawak siya sa kahit na sino, pati yung tao na nahawakan niya, magiging marumi na rin. Unclean na rin siya. At kailangan niya mag-stay sa loob ng bahay ng 7 days para lamang maging malinis ulit siya. Amen? Kaya grabe po yung yung ginawa ng babae ito. Ano pa po yung characteristic na nakita ko sa kanya? Sabi niya, imperfect but unwavering in her faith. Yung pong kanyang pananampalataya, imperfect kung titingnan natin. Di ba, Ate Janet? Why? Kasi po yung babae na yun, hindi naman siya kay Jesus naniniwala eh. Hindi naman niya pakilala si Jesus nung time na yun. Narinig lamang niya, sabi doon, na si Jesus ay nagpapagaling. Ang pinanampalatayanan niya, yung tassel. Nasabi doon, mahawakan ko lamang yun, gagaling ako. Di ba, imperfect, pero inaccept po ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. Amen? Ano pa po? Yung nakita ko doon na characteristic ng babae ito, perseverance. Grabe yung perseverance niya. Kahit na delikado, amen? Kahit na nagmi-missile pa yan, kahit nagliliparan pa yung mga missile na yan, hindi siya natakot. Kasi ang layunin niya, siya ay gumaling. Diba? Sabi doon, ubus na yung kanyang pera, ubus na yung kanyang kayamanan. Wala na siyang inaasahan, diba? Hindi natin alam kung saan pa siya kukuha ng kanyang kakainin. Kaya sabi niya, sige na, gagawin ko ito kahit na delikado. Dahil ako'y nananampalataya na makahawak lamang ako doon sa laylayan ng kanyang damit. Gagaling na ako. Dapat ganun tayo, meron tayong perseverance sa ating pananampalataya. Amen? Yung testimony ni Pastora Inday nung ating worship conference, meron daw tumawag sa kanya na sinasabi, pwede bang i-cancel yung conference kasi nga naghuhulihan. Pero nakita po natin yung pananampalataya ng Pastora Inday. Amen? Nakita natin, radical risk yung kanyang pananampalataya. Risky. Wala pa nga bisikleta yun ha. Nagbibisikleta pa siya. Pagpunta niya ng church, hindi siya natatakot. Dahil merong word ng Lord sa kanya. Ano pa? Sabi niya, yung perseverance ni Pastora Inday, nakita doon na matuloy yung conference. Amen? Ano pa po? Ang sabi po, fearful but faith-filled. May takot siya pero nandoon yung kanyang pananampalataya. Amen? Kahit natatakot siya, sisigi pa rin siya. Kahit umuulan ng bahala, sisigi pa rin siya. Amen? How much more tayo? Diba tayo na merong nakilala natin ang Panginoong Isus, na alam natin na iingatan tayo, hindi niya tayo pababayaan. Hindi ba tayo mananampalataya rin kagaya ng babaeng ito na inaabusan ng dugo? Amen? Di ba? Sabi ni Sister Yumi, bakit hindi natin activate natin itong faith nitong babaeng inaabusan ng dugo. Ano kaya dapat natin gawin? One faith, one touch, diba, of faith change everything. Okay, at dito po meron po powerful lesson tayong matututunan. Dito po sa binasa natin. Amen? Sabi po dito sa number 1, faith requires risk. Kahit alam niyang delikado, yun daw ating pananampalataya, ay nagre-require ng, ano ba sa Tagalog yung risk? Nakalimutan ko diba? Delikado siya, di ba? Kahit mapamak na. Delikado. Ginawa ko sa English, di ba sa Tagalog? Ang ganda-ganda kanina sa isip ko nung aking minimeditate. Nawala na. Hallelujah. So ito po kanyang pananampalataya kahit na delikado. Diba? Nandoon ang kanyang pananampalataya, hindi siya bibitaw doon sa kanyang pananampalataya. Amen? Sabi po doon sa verse 27, sabi niya sa verse 27, napalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito.
Kahit delikado, nakipagsiksikan po siya sa maraming tao. Alam niyo, siguro nung time na yun, yung babae na yun nakasuot na, naalala ko sa tinona, nakasuot siya ng sombrero na para siyang religious, di ba? Nakatakip yung mukha niya, balot na balot siya kasi kapag nalaman na siya inaabusan ng dugo, maaari siyang mamatay. Papatayin siya doon. Dahil sino mang mahipo niya, siyempre hahawiin ng gano'n, tapos madumi siya, di ba? Lahat ng nahawakan niya, marumi na rin. Amen? Kung madapa pa siya, tapos may nagtitinda, nahipo niya yung mga paninda ni lahat yun, sayang. Marumi na rin yun. Amen? Kaya sabi po dito, faith require risk. Amen? Yung ating pananampalataya nagre-require kahit na delikado, go! Larga tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alam niyo, nung isang araw sa 24 hours, ay nagkaroon po ng palitan ng kuro-kuro. At ang tungkol nga po doon, sabi ng isa ako gusto ko na umuwi, ayaw pa akong payagan ng amo ko. Tatawa na kami dahil sabi ni Pastor Hines, hindi umuwi ka, ikaw naman ang may desisyon yan eh. Sabi niya, tapos nagkaano kami doon na kapag ka-timing mo na, kahit ayaw mo pa, papauwiin ka na ng Lord, diba? Kasi si Ate Baby, nandiyan na harap-harap pala yung hindi siya inuhuli, diba? Ilang beses si Ate Baby, nandiyan na yung immigration, hindi naman siya inuhuli. Kasi hindi pa timing. Huwag tayong matakot. Basta tayo nananalangin at nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Hindi tayo gumagawa ng masama. Kaya nga ang prayer ko doon sa mga walang Lord, sila yung nakakatulong namin doon sa gawain mo po, ingatan mo sila. At sa takdang panahon na willing na sila umuwi, doon mo po sila pauwiin, hindi empty-handed. Amen? Alam niyo, noong unang panahon, ang isang ano tawag yung ubas, yung isang tangkay na ubas, hindi madala ng isang tao. Ang tawag doon ay bunch of grapes. At sa tuwing mananalangin ako sa bawat isa natin, Lord, ang bawat isa'y uuwi sa Pilipinas with a bunch of grapes. Imagine mo, hindi yun yung isang malaking gano'n na nga, yung isa lang na gano'n na pipitasin mo doon sa isang tangkay. Isang buwig na. Diba? Isang buwig na yung grapes. Kasi nung unang panahon, grabe po ang lalaki ng mga prutas dito at mga gulay. Kaya lang dahil nga ang mga tao ay nagmamadali, gusto na kagad kumita, nakadiscover sila ng mga kung ano-anong chemical na kahit hindi kapanahunan ng prutas, ay nagkakaprutas. Hinog sa pilit. Amen. Pero ang ating pananampalataya hindi hinog sa pilit. Amen. On time. Kagaya nitong babaeng ito, faith requires risk. Sabi niya sa Hebrews 11 verse 6. Makikita po natin dito, itong babaeng ito, kahit hindi niya kilala ang Panginoong Hesus, na i-apply niya po yung Hebrews 11:6. Ano po sabi doon? And without faith, it is impossible to please God. Na-please niya po ang Panginoon. Amen. Nung time na yun. Sabi niya, because anyone who come to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him. Kaya may mga prayer request dyan na matagal na nating panalangin. Atin pong i-meditate ang Hebrews 11:6. Diba? Kailangan daw, kung lalapit tayo, manampalataya tayo na siya'y nag-i-exist. Kung minsan nananalangin tayo, tanong tayo na, Lord, bakit di mo sinasagot ang panalangin ko? Ikaw ba'y naniniwala na ang Diyos ay buhay? Amen. Ikaw ba'y naniniwala na kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng bagay? Amen. Kailangan makita sa buhay natin yung pananampalataya. Hindi lamang tayo pray ng pray. Dapat yung mga prayer natin may answer prayer na. Amen? Sino may answer prayer sa 21 prayer fasting? Amen daw si Ate Mabel at saka si Brother Rudy. Mag-testimony tayo bukas ha. Tapos na tayo ng fasting natin bukas. Kaya, ha? Wala. Hindi, sa gabi. Mag-testimony ha. Sino magte-testimony bukas ng ginawa ni Lord sa 21 prayer and fasting. Pagka tayo magpa-fasting, hingin natin sa Lord na magkaroon ng manifestation sa ating buhay.
Abay, nagpa-pray tayo sa ibang tao, pagkatapos sa sarili natin ay wala. Of course, may reward ang Panginoon sa atin. Di ba? Kailangan meron din sa atin. So, kailangan daw pagka tayo ay mananalangin, merong pananampalataya. Hindi natin mapapaluguran ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Kailangan daw, alam natin, tayo naniniwala na ang Diyos ay buhay. Amen? At siya daw ang magre-reward sa atin. Earnestly seek Him. Amen? Kapag ka-earnestly hinahanap natin siya, bibigyan tayo ng reward. Ano yung reward? Yung mga ipinapanalangin natin. Amen? Yung mga ipinapanalangin natin. Number 2. Ano pa raw po yung powerful lesson na matututunan natin dito sa binasa natin? Sabi niya, true faith, attract yun, hindi attack. Attract God. Diba? Yung daw tunay na pananampalataya, na-attract natin ang Panginoon sa tunay na pananampalataya. Amen? Kinalulugdan tayo ng Panginoon. Doon sa tunay na pananampalataya, kung nakikita ng Panginoon na tayo nananampalataya talaga. Sabi po sa verse 28 and 29, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Yun lang ang nasa isip ng babae. Kaya naandun yung kanyang pagpupursige. Hindi natin alam kung saan pa siya nanggaling. Alam niyo ba kung saan nangyari to? Doon sa Capernaum. Sino nakarating sa Capernaum? Di ba? Ang layo-layo. Hindi natin alam kung saan nanggaling yung babae na yun. Nung time na yun, wala pang sasakyan. Puro lakad at camel lamang ang sinasakyan. Imaginein mo yung inaabusan ka ng dugo. Pagkatapos, wala pa yung mga pads, di ba? Wala pa yung mga ginagamit. Mga diaper, wala pa noon. Sa layo ng nilalakad mo, baka mamaya may makakita sa'yo, may tumutulong dugo, lagot ka, di ba? Pero grabe, na-attract ng babaeng ito ang atensyon ng Panginoon. Amen? Kaya kapag nakita ng Panginoon na tayo ay mayroong pananampalataya, na kagaya ng babae ito, maa-attract natin ang atensyon ng Panginoon. Amen? Yung mga matatagal na ipinagpe-pray natin, bubuksan na yan ng Panginoon. Makita lang yung faith natin. Nangihingi tayo sa Panginoon, tapos wala tayong pananampalataya, sasagot kaya ang Lord? Di ba? Sasagot kaya ang Lord? Sabi ko sa isa dyan, ipinanalangin mo yung amo mo, i-claim mo na yan ay sa iyo. Amen? Yan ang ibinigay sa iyo eh, bakit ka natatakot? Na baka ganito, baka ganyan, kailangan panampalataya ng Lord, ito yung binigay mo sa akin, magtatagal ako dito. Amen? Dapat meron tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan, meron tayong salita ng Diyos na ibinabato kay Satanas kapag tayo ay tinitira niya yung mga prayer natin. Di ba kung matatandaan po natin, sabi sa Daniel, nasabi kay Daniel, sa pasimula pa lamang ng iyong papapasing sinagot ka na. Pero bakit natagalan daw ang answer prayer? Kasi, ang sabi ng angel, nakipaglaban pa siya. Bago dumating sa atin ang answer prayer, maraming dinadaanan. Amen? Kaya ang panalangin natin, akala nyo ba yung sa loob ng church, manalangin ka dito ng 5 minutes? Is enough. Kailangan natin makipag-warfare. Amen? Kaya pagka nagpe-pray kami dito, talagang nakikipag-warfare ako. Nakikipag-battle ako, nakikipag-away talaga ako sa kaaway. Hindi papasa sa kanya yung prayer mo ng 5 minutes lang, ngiti-ngiti ka lang. Kailangan kilala natin yung kaaway natin. Amen? Hindi po pwede yung prayer lang natin na hindi ano yun. Kailangan wasakin natin yung spiritual realm na umaatake ng humahad lang, di ba sa Ephesians chapter 6. Nandun yun. Amen? Sabi po dito, alam nyo kaya po na-touch ang Panginoon dito. Alam nyo kung bakit na-touch ang Panginoon dito? Sabi po dito, the word touch came from the root word hapto. Greek word po yun. Means to pastor, to cling,
when Jesus asks, who touched me? Yung ano ba, di ba nung hinawakan ng babae yung ano, the minute na hinawakan ng babae yung tassel ni Jesus Christ, di ba, naramdaman ni Jesus Christ na may na-release na kapangyarihan. Gusto ba natin? Alam niyo po ba habang nagme-meditate ako yung word ng Lord, may mga gusto ako na pag-release ng aking power. Naghahanap ang Panginoon. Sinong gusto makareceive? Alam niyo ba na ang Lord gustong i-release ang power sa atin? Nasa sa atin kaya hindi niya ma-release yung kanyang power. Meron ba tayong pananampalataya na maa-attract natin ang attention ng Panginoon? Di ba? Kaya po na-attract ang Panginoong Jesus doon. Dahil yung faith ng babae, whatever happened, hihipuin kita. Amen? Ano man ang mangyari, sino man ang umarang, hihipuin ko yung laylayan ng iyong damit. Dapat ganun tayo. Yung pananampalataya natin, whatever happened, Panginoon, magpapatuloy ako. Walang makakahadlang sa akin. Mananalangin ako, 7 o'clock ng umaga ang aming prayer. Gigising ako, Panginoon, kahit naghihilig pa ako. Mag-a-agree ako ng amin sa mga taong naka-assign manalangin ng 7 o'clock. Kasi may nilalaban ka eh. Natural may gagawin ka rin, di ba? Itong babaeng ito, hindi naman basta lang siya pumunta doon. Hindi naman basta na-attract lamang. Hindi naman basta na-attract lamang ang Panginoon sa kanya. May ginawa siya. Di ba? Yung perseverance niya na makalapit. Tinawin niya yung mga tao. O kaya sumingit siya doon sa pagitan ng mga tao. Kasi isa lamang ang inilagay niya sa isip. Matouch ko lang. Laylayan lang eh. Hindi naman yung paa, hindi yung kamay, hindi ang ano pa man sa kabuuan ni Jesus Christ. Yun ang gusto ng Lord. Na-attract ng ating pananampalataya ang Panginoon kung meron tayong pananampalataya na kagaya nitong babaeng ito. Anong hindi kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin? Amen? Anong hindi kayang gawin ng Panginoon? Walang imposible sa Panginoon. Kapag nakita niya ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen? Sabi ko nga, ang testimony ko nung umuwi ako ng Pilipinas, Lord, yung ibang mga anak mo, pinagpapala mo, nakakarating kung saan-saan. Why not me also? Diba? Bakit hindi ko rin maranasan ng ganong klaseng pagpapala? Amen? Kasi nung mga nagdaang panahon, wala akong desire na mag-travel. Kontento na ako sa buhay kung anong buhay meron ako. Pero ang Lord ang naglalagay ng desire sa puso natin kung anong dapat natin gawin. Amen? Bakit? Para po malantad ang kanyang kapangyarihan at para po mag-glorify ang kanyang pangalan. Amen? Kaya ngayong gabi, ang Lord ay naghahanap ng mapagre-releasean niya ng kanyang kapangyarihan. Kaya kung kayo yun, receive it by faith in Jesus' name. Hallelujah. Number 3. Last na po ito. Ay, hindi pala. Meron pa isa. Okay, number 3. Sabi po doon, God worked with imperfect faith. Ang Panginoon daw pala ay nag-work sa imperfect faith. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Itong babae ito po, masasabi natin na imperfect ang kanyang faith. Why? Hindi naman si Jesus Christ ang kanyang hinanap dito. Hindi niya kilala si Jesus Christ. Naririnig niya lamang na si Jesus ay nagpapagaling, nagpapalaya sa mga demonyo, pero hindi niya kilala si Jesus Christ. Kasi yung word niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Di ba? Kasi ang pinananampalatayaan niya ay yung nagsusuot ng damit na yun na may tassel ay holy. Kasi yun ang sinabi doon sa Numbers chapter 15. Yung sinabi ng Panginoon. Amen? Kaya imaginein mo, sabi niya, God worked with imperfect faith. Kahit hindi perfecto ang ating pananampalataya. Kapag nakita ng Panginoon ang ating perseverance,
ino-honor niya yun. Di ba? Kaya pakita natin sa Panginoon ang ating pananampalataya, huwag tayong matakot. Ano yung mga kinatatakutan natin? Ano yung mga panalangin natin na hindi pa nasasagot ng Panginoon? Amen? Ano pa yung mga panalangin natin? Ang tagal-tagal na natin yung binabatong sa prayer, parang gusto nga natin magpalit ng prayer request, di ba? Di ba? Parang kung minsan gusto ko na magpalit ng prayer request dahil ang tagal-tagal na prayer focus ang tagal sumagot ng Panginoon. Yun pala, merong kailangang itama. Amen? Manalangin tayo ng panalangin para lamang tayong mga bubbling word ang lumalabas sa ating mga labi. Wala sa puso, hindi nagmumula sa puso. Gusto ng Lord, kahit na imperfect pa ang iyong pananampalataya, nandun ang perseverance mo na magawa ang ipinapagawa ng Panginoon. Amen? Walang makakahadlang. Sabi nga, di ba yung mga dalaga, sinundaan dyan, dalaga at binata, hadlangan naman ng tabak. Yung mga nag-iibigan, di ba? Hadlangan naman ng tabak. Walang makakahadlang kasi hindi pa tayo Kristiyano noong time na yon. Ngayon, i-apply naman natin sa ating buhay bilang Kristiyano, hadlangan man ng tabak. Amen? Hindi pa nga tayo dumanak, sabi ni Paul, hindi pa nga kayo dumanas na dumanak ang dugo, di ba? Ang atin lamang kalaban ngayon ay spiritual realm. Ibinabati lamang natin sa prayer, di ba? Pero nung unang panahon ay talagang mga dumadanak ng dugo. Kung atin pong makikita yung mga pinagdaanan ng mga propeta nung unang panahon, paano sila mamatay. Baka mamaya mag-quit na tayo sa ating pananampalataya. Talungin ka, ididinay mo ba si Jesus o mabubuhay ka? Pag tayo kayo pinapili, papatayin kita pagka hindi mo dininay si Jesus o ididinay mo siya. Alam nyo, God is really good. Ang ating pong panalangin bilang mga magulang ay dinidinig ng Panginoon para sa ating mga anak. Si Karen po ay nag-aral ng Torah, di ba noon? Kung tatanda niya, nag-aral po siya ng Torah. At nasa kalagitnaan na siya ng pag-aaral, naka 6 months na. Parang ilang months na lang at mag-graduate na sila ng Torah. Napakasimple ng tanong sa kanya ng rabbi, but to God be the glory po. Dahil andoon ang conviction ng Banal na Espiritu. Ang tanong lang sa kanya ng rabbi, do you think Father have son? Di ba? Ikaw, ano sasagot mo? Kung hindi ka naman talaga banat na kagaya natin, ano sasagot mo? Yes. No, of course, di ba? Kasi Torah di ba? Torah ang pinag-aaralan nila. At sa Torah, walang anak ang tatay. Paano po siya tinawag na father kung walang anak? Kaya nga, yung tanong mo doon sa rabbi. Ngayon, ang sabi po ni Karen, yes. Sabi niya, inulit-ulit ng rabbi ang tanong, are you sure Father have son? Ang sagot niya, yes. Ang sagot sa kanya ng rabbi, okay, you can go. If you are ready, come back, sabi sa kanya, di ba? Ang kaaway, napakasimple lamang, dadaanin tayo sa simpleng pananalita, hindi natin alam, idinidinay na natin ang Panginoong Hesus. Why? Talino tayo Alam ka namang daanin ka, halimbawa si Ate Janet, Janet, dinidinay mo ba si Jesus? Natural sabihin mo, hindi, di ba? Pero ang demonyo, mataktika siya. Gagawa siya ng paraan para ikaw ay mawala sa Panginoon. Napakasimple lamang. Kung hindi tayo naka-ready, sabihin din natin, of course, kung ang pairalin natin ay takot, di ba? Sabi ng immigration, Mylene, you think Father have son? Pag sinagot mo yan, papakawalan kita. Di ba? Sasabihin mo, Lord, may second chance naman May grace naman, Lord, sige. Sabihin ko, wala. Di na, naloko ka na ng kaaway, di ba? Naidinay mo na ang Panginoong Hesus. Yun yung sinasabi. Sabi niya, God worked with imperfect faith.
Di ba? Kahit hindi pa perpekto ang pananampalataya mo, kapag nakita ng Panginoon ang perseverance mo, i-honor niya yung pananampalataya mo. Amen. Last, nagmamadali na tayo dahil si Brother Rudy magluluto pa. Para meron tayong kakainin mamaya. Ang last po, sabi niya, when Jesus healed, it is complete. Di po ba? Noong pong matapos pong hipuin ng babae, yung damit ni Jesus, sabi niya po rito, agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman niya kaagad the minute na hinawakan niya yung laylayan ng damit, yung sitsit, yung tassel, ay agad po siyang gumaling. At sabi doon, complete daw. Lahat pong aspeto ng kanyang buhay pinagaling ng Panginoon. Hindi lamang yung kanyang pagdurugo ang pinagaling ng Panginoon. Bakit po? Ang sabi dito, tingnan nyo maganda ito sa English pero Tagalog din natin kasi Tagalog yung inano ni Kuya Edison. English. Sabi niya dito, sa 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, di ba? Daughter, sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na, at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Diba? Sabi sa John 1:12, diba? Kapag tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tinanggap niya si Jesus nung time na yun, nagkaroon siya ng salvation. Amen? Kaya yung po kanyang pagdurugo, hindi lamang po yung kanyang cancer, hindi lang yung kanyang sakit ang pinagaling ng Panginoon. Pinagaling ng Panginoon mula ulo hanggang talampakan, physically, emotionally, spiritually, ang kagalingan na kanyang naranasan mula sa Panginoon. Amen? Sabi niya po dito sa Psalms 147 verse 3, He healed the broken-hearted and bandaged their wound. Ang galing nga, di ba? Sabi ko, Kuya Edison, kung ilagay mo, bandage. Alam mo yung bandage? Tinatapalan, yun yung pantapal sa sugat natin. Di ba? Ibig sabihin, sabi niya yun daw, mga broken-hearted, pinapagaling ng Panginoon. Tinatapalan niya yung mga sugat. Hallelujah. Sino may mga sugat ngayon? Gusto niyo bang tapalan ng Panginoon and bandage their wound? Di ba kapag nalagay na ng bandage, yung sugat natin hindi na masakit? Kahit na mabasa pa siya, hindi na siya masakit. Natabunan na, natapalan na di ba? At kalimitan nilalagyan natin yun ng gamot para madali siyang gumaling. Amen? Kaya ito pong babaeng ito, hindi lamang ito physical ang pagpapagaling na ginawa ng Panginoon. Dahil ang sabi po doon, because of your wound, we are healed, di ba? Hindi yung physical ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy po ng Panginoon doon sa word na yun ay yung ating espiritu. Ang ating pong espiritu, nung magkasala po si Eva at saka si Adan, na ipamana yun sa atin. At mawawala yung kasalanan na yun kapag tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. Amen. Kaya kung ating espiritu ay sugatan, di ba? Sugatan ang ating mga espiritu nung hindi pa natin tinanggap si Jesus. Kaya nung tinanggap natin siya, dahil tayo sugatan, sabi niya, bandage. Nilagyan niya ng tapal yung ating mga sugat. At nang dahil po doon sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Amen? Yung ating espiritu ay gumaling. Yun po ang tinutukoy doon. Na because of your wound, we are healed. I am healed. Why? Dahil dito, dinala niya. Hindi gaano kahaba yung nilakad ni Jesus. Yung meron doon, first station. Ano kailang station yun? 7. 14. 40, grabe, ang taas-taas noon, di ba? Ang taas kaya nung doon sa Jerusalem. Via de la Rosa, pagkatapos, nung time na yun ay March or April, sobrang init. Punta kayo ng Jerusalem,
rin ng ganung time, napakainit. Tapos si Jesus Christ ay may dala-dala ng cross. Ang bigat-bigat kaya ng cross na yan. Hindi naman ganito lang kalaki yun eh. Di ba? Meron akong nakita sa Facebook na nag-post, pinabuhat yung cross. Ang ginawa na nagbubuhat, pinutol ng pinutol. Nung nandun na siya doon sa lugar na kung saan nilalagay, hindi na siya makakyat. Kasi ang liit na ng cross. Ano ibig sabihin nun? Yung cross po, ang ginamit ng Panginoon para tayo ay Tas. makaligtas, makarating sa langit. Tingnan mo kung iisipin mo, oh, tapos yung langit, yung taas-taas. Diba? Pero ang Lord po ay gumawa ng kaparaanan, ng daan, ng hagdan, para tayo ay makarating sa Kanya. Amen. Amen? Kaya ang sabi niya po doon, He healed the broken-hearted and bandaged their wound. Yung mga wound natin, tinapalan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo na nabuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Amen? Alam niyo kung mauunawaan niyo lamang po ang importansya at halaga ng cross, I don't think so na tayo ay aabsent pa sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, meron po akong nakilala na pastor na taga-Canada. Every time na siya po ay mag-share ng Word of God, umiiyak siya. Kasi ramdam na ramdam niya talaga yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross. Grabe po yung ginawa ng Panginoon doon sa cross. Amen? Kung papanoorin po natin yung Passion of the Christ. Sino nakapanood ng Passion of the Christ? Sino nakatapos? Panoorin nyo. Kahit hindi mahal na araw. Alam nyo, grabe. Alam nyo ba na na-board na din doon si paano ng director? Si Mel Gibson po ay na-board na din. At marami po mga artista doon ang gumanap na Jesus na pinalitan kasi nagkakasakit sila. Nai-encounter nila ang Panginoon doon sa panahon na sila gumagawa ng pelikula na iyon. Grabe po, marami pong na-board na din doon sa pelikula na iyon. At kung makikita natin para siyang buhay na buhay, di ba? Alam mo yung panghampas sa kanya na di ba yung parang pako yun, pag inihampas, yung bilog na ganyan, may mga pako-pako yun. Pag dumama sa katawan natin, yung flesh, dala niya. Di ba? Di ba? Kaya sabi doon, because of your wound, we are healed, I am healed. Sa bawat hampas sa Kanya, yun po ay kabayaran doon sa kasalanan natin. Hindi po sa kasalanan niya dahil ang Panginoon ay walang kasalanan. Pero inako niya yung lahat ng kasalanan natin. Amen? At habang ako yung nagme-meditate nito, naiisip ko yun, di ba sabi niya, inalis niya yung ating mga kahihiyan. Pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, yung lahat ng mga kasalanan natin, mga kahihiyan natin, nawawala, di po ba? Napapalitan iyon. Di ba? Natatakpan iyon. Natatanggal ang ating mga kasalanan. Kaya lang kalimitan, marami pa rin sa mga Kristiyano na ang ayaw umalis doon sa kahihiyan. Marami pa rin silang mga marami pa rin silang mga dahilan kaya ayaw nilang umalis doon. Kung tunay na mahal natin ang Panginoon, kaya natin magsakripisyo. Amen. Amen? Ano ba yung pumunta ka dito sa church? Di ba? Ano ba yung umattend tayo ng chat group? Online. Yun ang alam online. Di ba? Magpe-pray. Okay, 9 o'clock ang prayer natin. Hindi pa magawa. Ang dami ko naririnig na may time pa naman eh. Paano mo nalaman na may time ka pa? Diba? Paano mo nalaman? Kung halimbawa dumating ngayong oras na to, ngayon na yung oras mo. Ikaw lang ang makakasagot sa sarili mo kung save ka talaga. Diba? Hindi ko pwede sabihin, save ka, Ate Janet. No. Siya lang, dahil siya may relasyon sa Panginoon. Amen? Hindi natin po pwedeng sabihin, ay bukas na ako magsisimba dahil may time pa. Pag naayos ko na yung aking buhay, doon lang ako magsisimba. Kung mapapansin po natin mga kapatid, we are living in the last of the last days.
anong hinihintay natin? Lumabas ang buwan, kabilugan ng buwan, hindi natin alam. Si Satanas ay magnanakaw. Sabi po ni Satanas, sabi po sa John 10:10, di ba? Siya ay pumarito para magnakaw, pumatay, at manira. Ay papaano kung nakawin ang buhay natin? Hindi tayo naka-ready. Saan tayo pupunta? Sa impyerno. Isang beses lang ang paghuhukom. Kaya, kung meron po tayo mga kaibigan, huwag tayong manghinawa na sila ng Word of God. May pananagutan tayo sa Panginoon. At kung tayo mismo, tatamad-tamad tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pagbutihin na po natin, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin mamaya, bukas. Naglalakad ka nga lang dyan mamaya hindi mo alam, merong ligaw na bala na tumama sa iyo, di ba? Kaya wag na natin wag na tayo magpawirdi-wirdi pa sa paglilingkod sa Panginoon. Ibigay todo na natin ang ating pananampalataya. At sabi nga po doon, ang pananampalataya ay may kalakip na gawa. Hindi po pwede nananampalataya ka lang pagkatapos hindi ka gumagawa. Amen? Faith without action is dead. Kaya habang tayo nakikipagbatil sa prayer at nananampalataya tayo may gagawin ng Panginoon, may ginagawa din tayo. Yung babaeng ito may ginawa para siya gumaling. Kahit na risky ang pagpunta niya doon sa lugar ni Jesus Christ kung saan siya nagpapagaling, pumunta siya. Hindi niya inisip yung kapahamakan na maaaring mangyari sa kanya. Ang inisip niya, gagaling ako the minute na nahawakan ko ang laylayan ng kanyang damit. Amen? At ang iiwanan ko po sa bawat isa sa atin, ngayong oras na to, bago po tayo matulog, ay muniminihin po natin, Lord, nais mo mag-release ng kapangyarihan. Gusto ko pong ma-receive yung kapangyarihan na yon. Amen? Tingin natin sa banal na Espiritu, yung tulong niya, para yung ating pananampalataya ay maging kagaya nitong babae na to. One touch of faith changes everything. Amen? Salamat po Panginoon sa gabi nito. Napakaganda po ng mensahe mo para sa amin. One touch of faith can change everything. Tulungan mo po ang bawat isa, banal na Espiritu, na tunay nga na makita sa amin yung pananampalataya na merong perseverance, Panginoon. Hallelujah. Most of the time, kami natatakot dahil sa mga nangyayari sa aming paligid. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon o God. Marami kami mga idinudulog sa inyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na paniwalaan at panampalatayanan ang lahat ng ito'y pangyayarihin mo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa ng mga nanood, ng mga nakinig ngayong gabi, Panginoon o God. Pagpalain po ang iyong salita na nahayag ngayong gabi. In Jesus' name, Amen.